Welcome back to my channel. Yes, for today's video ay atin namang pag-usapan ang about sa mga adjustments nating ma-experience once na tumira na tayo dito sa Pakistan. Stay tuned until the end. Thank you. Here's the thing. Maaaring marami na tayo naririnig na maganda at hindi maganda. Pero ito po yung katotohanan. Ito po ay based sa mga sinabi o mga namit ko na may asawang Pakistani dito na halos 30 years nang nakatira dito sa Pakistan. At syempre, my own experience as well. Ano ba number one na adjustment na maaaring may experience o talagang may experience mo, lalo na kapag ikaw ay living with in-laws, ay ang food o pagkain. Syempre, kakaiba talaga yung pagkain nila sa pagkain natin. There's a lot of food that is not the same as what we used to eat in our own country. So yun na nga, pagkain, number one yan. Kasi syempre, pagdating mo dito, pagkain agad, diba, gutom ka, yun agad yung una mong mai-experience. Yung klase ng pagkain. Mag-adjust tayo sa pagkain kasi nga, yung pagkain nila ay mamantika at saka karamihan o kadalasan ay dry. And take note, wala ditong, hindi uso dito ang rice. Ka na on experience mo nang tumira sa mga Muslim countries, lalo na sa Dubai, sa Kuwait o Saudi Arabia, maaaring familiar ka na dun sa pagkain nila kasi nga yung chapati at saka yung naan at saka yung parata, medyo familiar na yun sa'yo. Pero kapag talagang wala kang experience doon at galing ka sa ibang bansa, halimbawa, katulad na lang ng galing ka ng Pilipinas, ay talagang kakaiba. Napakalaki ng pagkakaiba. Magkakaroon ka ng napakalaking adjustment, I mean. Kasi nga tayo sa Pilipinas ay rice talaga. Umaga, tanghali, gabi, rice. Dito naman iba. Umaga, tanghali, hanggang gabi. Laging may naan, parata, or lagi kang nanonood ng aking mga videos, may kita mo doon kung ano yung mga food na kinakain nila dito. At ganun din sa aking Facebook page. May mga marami ako doong reels na nagpapakita kung ano yung mga foods na kinakain nila dito sa Pakistan. Yan yung una nating magiging adjustment, yung pagkain. Number 2, syempre, ay kung ititira ka ng asawa mo with your in-laws, napakalaking adjustment yan. Kasi nga, kakaiba silang klase ng tao. I mean, hindi, tao naman sila, ibig sabihin is, ibang lahi. So, pag sinabi natin ibang lahi, syempre, iba din ang ugali niyan. At syempre, dahil ibang klase ng tao, ibang lahi, maraming mga kaugalian, maraming mga bagay na hindi talaga magtutugma sa ating kinagisnang kaugalian at kinagisnang ugali. O kinagisnang kaugalian ng mga tao. Yan, napakalaking adjustment din yan. Ang tumira dito na kasama ang ating mga in-laws. Again, katulad ng lagi kong sinasabi, kahit pa sabihin na mabait dyan, lagi pong may problema. Doon na lamang sa kabaitan siguro, sa ugali na lang siguro magkakaiba yung level ng problema. Siyempre kapag mabait, kaunti lang yung problema mo, normal na lang. Pero pag hindi, ay yun yung masakit. Number 3 ay siyempre ang lifestyle. Yan yung napakakaiba. Iba ang lifestyle ng Pakistan. Kahit pa sabihin natin, kasi Muslim. Iba kasi yung pagka-Muslim talaga nila. Iba yung lifestyle nila. Or maaaring pareho ng mga Muslim sa ibang bansa, katulad sa Saudi. Dahil hindi pa naman ako nakaka-experience. Maaaring pareho kasi nga Muslim sila. Pero kung i-compare sa mga Muslim sa atin sa Pilipinas, ay malaki ang kanilang pagkakaiba. Yung adjustment. Kung dati ay pwede kang basta na lang lumabas, labas ka lang ng labas, pagkagising kahit hindi ka pa nagsusuklay, labas ka na, di ba? Pwede ka lang hi sa kapitbahay, magandang umaga, o kaya naman, oy, kamusta? Aba yung aming ganyan. Hindi ka pa naghihilamos at lumabas ka na, nag-uumpisa ka ng tsumika doon sa ating mga kapitbahay. Pero dito, hindi po. Yan, hindi ganon dito. At ang masaklap, kadalasan, hindi mo kilala yung mga kapitbahay. Wala silang pakialam sa kapitbahay nila. And yung living ka with in-laws, ang unang-unang mong mabubungaran ay ang iyong mga in-laws, syempre. At ayan nga, kung
mabait sa'yo yung mga in-laws mo, eh syempre, okay. Pero kung hindi, sa una siguro, syempre sa unang tira mo dito, hindi mo agad yan makikilala. Don't judge or don't give the final judge sa kanila sa loob ng isang buwan o 2 buwan, 3 buwan. Antayin mo mag-6 na buwan yan o 1 taon. Saka mo lang malalaman talaga kung ano o kung sino talaga sila. So, kung dati, pwedeng pagising mo, basta gising ka na lang kung anong gusto mong gawin, di ba? Dito, hindi. Siyempre, kung paano silang mamuhay, isasabayan mo yung klase ng pamumuhay nila. Okay? Yung pamumuhay na mayroon yung mga in-laws mo. So, yun yung number 1 na napakalaking challenge, di ba? Kasi, iba talaga yung way of life nila o yung style of life nila. So, sasabayan mo yun. Ano man yung mga lifestyle nila tulad ng paraan ng pagkain, ano yung mga pagkain ang kinakain nila araw-araw, ang kinakain nila sa umaga, sa tanghali, sa gabi, at ano pa yung mga common activities na ginagawa nila sa loob ng bahay. Kasi nga, katulad ng sinasabi ko lagi, ang mga babae ay laging nasa loob ng bahay. So, kung ilan niyang babaeng o in-laws mo na babae dyan sa bahay, yan yung mga makakasama mo. So, doon ka mag-a-adjust at style mo ay mababase doon. Kung wala ka namang in-laws at ikaw lang, di syempre, kayo lang mag-asawa, asawa mo lang pag-a-adjustan mo at saka yung environment. Malaki din yung magiging adjustment mo sa environment kasi nga hindi siya katulad sa Pilipinas na basta-basta ka nilang, hi! Ano ba? Pwede kang tumambay sa labas at pwede kang tumambay doon sa veranda o sa inyong sa bubong. Tapos panoorin mo yung mga tao. Dito po hindi ganoon. Iba po dito. Number 4 is yung weather o yung panahon. 3 klase lang yung panahon dito. Sobrang lamig, sobrang init. At medyo hindi mainit. O kung hindi medyo hindi malamig. Hindi po masyadong uso dito ang tag-ulan. Minsan lamang umulan dito. Yun nga lang, medyo nakakatakot once na umulan. Kasi talagang pag umulan, bumabaha dito. Tulad dito sa Karachi, wala po ditong snow. Pero sa ibang part po ng Pakistan ay may snow. Depende sa kung saan nakatira yung asawa mo, yung panahon. Pero yun po ang inyong tatandaan, sobrang lamig, sobrang init. As in sobra. Hindi mo siya mako-compare sa init sa Pilipinas at hindi mo rin siya mako-compare sa init sa lamig sa Pilipinas. Magkaiba po sila. Kaya kung pupunta kayo dito, dapat maging ready ka. Huwag ka nang magdala ng mga damit na maninipis or hindi yung mga jacket kasi natin yan, hindi naman po pwede. Dito, sobra talaga siyang lamig as in. Yun. Yung weather. Yun yung isa din sa adjustment na talagang mag-a-adjust ka. Yan po yung mga adjustment. Okay? Number 5 is yung yun nga, kung mahilig kang lumabas, gusto mo laging lumalabas na mag-isa, iba po dito. Hindi basta-basta nakakalabas ang mga babae. Kung nakakalabas man sila, depende. Depende sa asawa mo. Kasi may mga asawa na hindi pumapayag na lumabas ang babaeng mag-isa. Okay? May mga asawa na sinasamahan nila ang kanilang asawa. That's good. At may mga asawa naman na kapag may kaibigan ka na dito, pwede pinapayagan ka namang lumabas. Pero may mga asawa, hindi talaga sila pumapayag. Kasi nga iba yung way of life nila dito. 6 is yung pananamit. Yan, pananamit. Diba yung sa atin? Kasi ang pananamit, basta ka nalang manamit. Minsan ay short, sleeveless, kahit ano, diba? Dito hindi po. Kaya ang mas matindi ay kapag ang pangasawa mo or kasama mo yung mga in-laws mo, diba? Syempre marami ang bawal. Hindi lang asawa mo magbabawal sa'yo, kundi pati mga in-laws mo. Usapan natin yun in general, okay? In general, kailangan mo talagang manamit ng syempre, yan, katulad ng damit ko, yan, sleeveless, tapos mayroon kang pajama. Pero, kung ang napangasawa mo ay nabibilang doon sa mga conservative na pamilya, napakalaki pong adjustment yan. Kasi kailangan you have to cover your head from head to foot. Yun yung mga talagang conservative or rigid Muslims na talagang kailangan cover ka. Yung iba talagang mata lang yung nakikita nila, hindi, mata lang talaga as in cover. So, yun yung adjustment din. Yung pananamit, napakalaki po niyang pagkakaiba. Kapag kasama mo mga in-laws mo, hindi po pwede yung kahit nasa bahay ka, pwede kang mag-t-shirt, pwede kang mag-jeans, hindi po pwede. Kasi may siguradong kapag living with in-laws ka, may mga kasama kayong lalaki. Lalo na kung may mga kapatid pa yan, may mga pamangkin na kasama sa bahay.
So, hindi ka talaga pwedeng manamit na mga ganon. Kailangan mong manamit base sa kanilang kasuotan. Pero kung kayo lang mag-asawa, syempre may mga asawa na pumapayag na mag-t-shirt na lang o mag-jeans sa loob ng bahay. O magdamit ka ng katulad ng sa Pilipinas kung nasa loob ka lang ng bahay. Pero kung nasa labas ka, syempre, kailangan mong manamit ayon sa mga kasuotan dito sa Pakistan. Kami, katulad ko, nakakapagdamit ako ng normal lang kahit nasa labas. Basta, kapag nasa public ka, kailangan naka-cover para naman hindi tayo masyadong obvious. Kasi, delikado din yun sa atin bilang mga foreigner. Katulad nating mga foreigner, medyo delikado din sa atin na maglakad sa labas na talagang ang suot natin ay kakaiba. Kasi baka mamaya, ma-hold up ka, diba? May snatch yung kung anong mayroon ka. Kasi nga, iba yung tingin natin sa kanila. Katulad ko, ang dami nilang tingin sa akin. Napapagkamalang Chinese, Japanese, Koreanese. So, mahirap. Kaya kailangan talaga, pag lumabas tayo, may kung hanggat maaari ay i-cover natin yung ating sarili. Unless, marami tayong kaibigan na kasama, yung marami tayong kababayan na kasama na nagkagala kayo, okay lang yung manamit ka ng simple lang na ganito, tapos magdubata ka na lang. Yung dubata, yung isang tela na nilalagay nila dito sa harapan, o kaya ay sa ulo, kino-cover nila. Yun yung, ang tawag nila ay dubata. So, yun yung talaga yung common. So, you have to dress up according to what they are wearing here. Yan. Kung ano yung isusuot nila dito, yun yung ating isusuot. Yun ang mga basic o yung talagang napakalaking adjustment para sa akin sa aking experience. Napakalaking adjustment na kakaharapin natin once tayo ay nagsettle o tumira dito sa Pakistan. Kaya make yourself ready for that. Yan lamang, and thank you so much. And next time pag-usapan naman natin yung cultural shock na maaari mong harapin pagdating mo dito o kapag tumira ka na dito sa Pakistan. Ayan. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Have a great day. Bye!